Imahinasyon at walang legal na basihan ang ipinakikilalang batas ng hangin, tubig, lupa at apoy na sinasabing ipinatutupad ni Georgito Corpus Santisas, kilala bilang Datu Adlaw, leader ng Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Naging viral ang grupo ni Datu Adlaw matapos nilang mag-lockdown ng mga establishmento ng lungsod na umunoy hindi sumunod sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Kasama sa kanilang mga aktibidad ang pangungolekta ng membership fee at pagdadala ng mga armas na nagdudulot ng takot sa publiko. Maliban kay Datu Adlaw, kasama rin ito sa panghihikayat ang isang babae na tinuturing reyna ng grupo. Ngunit ayon sa National Commission on Indigenous Peoples Caraga, hindi rehistrado o kinikilala ang FTGP bilang lehitimong organisasyon ng mga IPs. Dagdag pa ng NCIP, walang karapatan ang FTGP na magpatupad ng mga batas ng IPRA o umako ng mga tungkulin na nakatalaga lamang sa NCIP. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Warren Dablo ng Surigao del Norte Police Provincial Office, mahaharap sa mga kaso si Santisas na kilala rin bilang Boy Padlak kasama ang 40 miyembro ng kanyang grupo. Nakumpiska mula sa kanila ang mga sandata gaya ng itak, espada na kanilang ginamit sa pananakot sa mga may-ari ng establishmento at ibang negosyante sa Surigao City. Si Santisas ay sinasabing may kapangyarihan na makontrol ang hangin, tubig at araw dahilan kaya may mga tagasunod sa kanyang mga utos. Ngunit ayon sa NCIP, ito ay peke at maaaring magdulot ng panganib sa kanilang komunidad. Nagbabala naman ang otoridad sa publiko na huwag sumali sa FTGP upang maiwasan ang panlilinlang at kaguluhan. Patuloy ngayong kumikilos ang NCIP upang masawata ang iligal na gawain ng naturang grupo. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.